Hello mga kakumari! Good morning po sa inyong lahat dyan. So, kamusta na po kayo mga kakumari dyan? Lang na po sa mga trabaho nyo or nag-ano na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo? Nag-coffee na ba kayo mga kakumari? So, kakagising ko lang mga kakumari. So, yun kung nagtatanong kung, ay ano to? Ano na to mga kakumari? Diretso-diretso na po. Kasi, sana marami sa nagtatanong po kung ano po yung sakit ko, kung anong resulta po sa aking ano. Hindi pa pala. Nung ano mga kakumari, nung linggo ng umaga, nag-ano naman, umatake na naman ako ng sakit ko. Then, pagkatapos noon mga kakumari, tinatawagan ko yung pinsan ko. Sabi ko sa pinsan ko na magpatulong ako sa kanila, magpapadala ako sa hospital. Kaya nung kinuha nila ako. Tapos sabi ng mga pinsan ko na sasakay ka na dyan sa jeep at saka dito tayo magkikita sa Matina kasi nandito ako. Kasi yung pinsan ko din nagtatrabaho din dyan sa Matina mga kakumari. So papauwi na sana siya dun sa kanila kasi may anak siya, may pamilya. Pero hanggang ngayon mga kakumari hindi pa siya nakakauwi kasi dinala muna nila ako doon sa hospital sa SPMC, so pinakamalaki. Kaya yun ang nangyari mga kakumari kahapon. Kahapon nandun kami sa sa SPMC, sa malaking hospital. Ano pa kami doon kahapon, alas 8 ng umaga. Nakapila kami. Kasi sobrang ano talaga, sobrang maraming tao kasi siyempre public, so sobrang marami. Tapos yan din yung SPMC sa Davao, pinakamalaking hospital dito sa Davao City mga kakumari. So yun mga kakumari, kahapon punta na kami dun. So umaga nagpipila pa ako kasi nakapila kasi kukumuha kami ng number. Tapos marami, bago ka makapasok doon mga kakumari, marami ka pang asikasuhin. Kung fill up ka pa, yun. So yun, marami pa kaming inaasikaso doon, kaya ang tagal namin na Tapos yun mga kakumari, so alas 11 na lang hanggang alas 12 mga kakumari. Then wala pa rin, sobrang malayo pa yung number ko. So umaatake na naman ako ngayon. Umaatake na naman ako doon sa loob ng sa hospital sa SPMC. Hindi ko lang talaga kinaya mga kumari kahapon. So umiiyak ako doon sa loob ng SPMC kasi hindi na kaya yung likod ko. Umatake, parang magkakahiwalay na yung ko dito ko. Sa sakit na hindi walang malagyan talaga sa kasakit. Sakit ng sakit, parang mas okay pa yung mga nakakaysa itong nararamdaman ko talaga. Sobrang nagpakasakit. Kaya yun, imbes mga kakumari na malayo pa yung number ko, ang daming tao, pero sila, na-shock sila kasi meron nang doon, kasi naiyak talaga ako doon sa loob. Tapos tumatayo lahat yung mga nurse, din yung mga nagpapa-check up, nakatingin talaga sa akin na umiyak na ako kasi kanina pa, sabi naman mga kasama namin na kanina pa yan, talaga yung babae na laging sa sakit niya, sabi ng mga kaya noon mga kakumari, kinuha nila ako, inuuna na nila ako at linagay na nila ako doon sa dumidiretso ako doon, dinala doon sa sa operate basta doon na inuna na nila ako, dinala ako sa doktor agad doon sa taas. So nakapasok kami, so inaasikaso, then sabi naman ng baka buntis. Wala naman akong buntis, wala naman akong asawa, wala din akong jowa, sabi ko. So sabi, pa ako, nagpiti na naman sa sobrang sakit lang, tinitiis ko talaga, nagpiti naman ako. So yun, kinuha na naman yun yung resulta sa PT, 'di ba? Bago kami nakapasok dun sa operating room. So yun mga kakumari, tinatanong nila kung anong sakit ko. Sabi ko naman, sakit yung dito ko. Tapos dito sa ko, sa gilid ko. Sabi ko sa sa doktor. Then sabi naman doon,
pinag nakaano na kami, nakapasok na kami doon mga kakumari sa ano sa doon na kami sa loob. Then nag-ano ako, then nakapasok na ako no. So so yan mga kakumari, pinapasok nila ako, kinuhaan nila ako ng dugo. Tingnan mo, puro na lang tusok. Ito talaga tatlong tatlong tusukan, wala talagang makikita sila kasi walang lumalabas na dugo ko. Tapos meron pa mga tapos tatlo, wala pa rin talaga, marami, puro tusok na lang yan kahapon mga kakumare. Then ito din, dalawa din dito kasi nangingitim na sa pagtutusok kapon kasi ang tagal nila nakikita yung ugat ko kasi nawala na yung ugat ko mga kakumare. Parang na ako kapon, nanginginig na ako sa tapos itong mga bunga ko ganun na sa sobrang sakit po mga kakumare. Then yun, kinuhaan nila ako ng dugo, then pinagla x-ray nila ako. So yun nga, sa nagtatanong po kung ano daw resulta doon. So wala po silang nakikita sa akin doon sa pag-i-x-ray ko po mga kakumare. So wala silang nakikita, pero yung sa dugo ko, sa dugo nga kinuha nila, baka meron silang nakikita kasi marami naman silang gamot na binibigay sa akin. At saka yun, yung nabigyan na nila ako ng gamot mga kakumari, so nag-take ako. So sa awa ng Diyos, so hindi na sumasakit yung likod ko po. Kasi may na ako. So pero mga kakumari, binigyan pa nila ako ng request or ultrasound. Kaya yun, kaya nakabihis na naman si Kumarinyo kasi papunta na naman kami doon. Yun pa rin yung kasama ko, yung pinsan ko. Kasi sila yung laging kinakasama ko at lagi kong kahit na matagal kaming hindi nagkikita dito sa pinsan ko, pero naman, sinamahan nila ako, inaasikaso nila lahat po ng mga, alam yung mga kababayan, mga pamasahe sa kanila pa talaga sa pinsan ko kasi yung pira ko konti lang talaga. Din sila, buti na lang kasi may mga sila, imbis umuwi pa yan sa pamilya niya, hindi na nakakauwi hanggang ngayon kasi sinamahan pa nila ako sa hospital kasi kasi ang hirap-hirap ko na talaga. Kaya yun mga kakumari, ngayon na naman si Kumarinyo bumalik doon sa SPMC, so maghahanap kami ng kung saan ba yung ultrasound kasi kailangan ko talaga, need ko yung ultrasound kasi sinabi sa doktor kahapon kailangan ma-ultrasound ako, then babalik ako sa July 16 po doon para follow up, check up na ba nila ako. So sa awa ng Diyos mga kakumari, so okay na naman ako. So hindi na masakit yung likod ko, hindi kagaya kahapon. So sobrang sakit po talaga. So walang kalalagayan sa kasakit talaga mga kakumare. So ngayon ay tapos alam niyo mga kumare, kahapon ang tagal pa nila nalagay yung yung dextrose sa akin kasi hinahanap nila pala ng ugat ko. Ang tagal talaga nila, ang dalawa na silang sa akin, tumutusok, wala na talaga parang wala na, kahapon pa talaga nangyari sa akin na parang wala na akong lakas, parang nangihina nga ako, din ayaw ko nang makatayo, din na lang ako doon sa sa hospital kahapon, parang nakaupo na lang ako, hindi na ako makapagtayo. Then yun na, tapos nanginginig na ako sa sakit. Tapos marami nang natatakot sa akin, napuntahan nyo na yung kasi nanginginig na yan. Yung bunga nga ko talaga parang gano'n na mga kakumari. Kaya yun kinuha nila yung tinawagan nila, so dumidiretso ako doon sa so hindi naman kami pinabayaan ng mga nurse na sa mga doktor po mga kakumari kasi kami inaasikaso din nila kami kasi pag tinatanong nila kung taga saan kami, pag sabi namin na taga Pakibato, Pakibato District, Davao City, kung anong tribe, Katutubo po, inaasikaso nila pag Katutubo mga kakababayan, lalo na po sa mga side ng Pakibato, yan mga nila yan, hindi ka talaga pababayaan yan mga doktor niyan, mabait yung mga doktor, kaso lang talaga sobrang dami. So yun,
Akala ko mamatay na ako kahapon. Sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na. Mas okay pa yung mga anak, mga kakumari ko sa ganitong sakit. Hindi ko nga alam bakit may sakit ako ng ganito. So, ano to, yung sa nandoon pa ako sa Abra, meron na to talaga, pero hindi pa siya lumalala. Pero nararamdaman ko na talaga na sumasakit dito, then ano pa siya, kaya yun nga, lagi akong umiiyak kasi parang natatakot ako na iniisip ko, malayo pa naman ako sa pamilya ko, paano na kung ano to, yun iniisip ko. Tapos maliit pa yung anak ko, kaya yun mga kakumari. So mapapasalamat na ako ng Panginoon kasi tinutulungan ako ng pinsan ko, tatlong pinsan ko mga kakumari. Sinamahan nila ako sa sa hospital kasi hindi ko na talaga kaya. Yun tawagan, buti na lang, imbis kay umuwi na sila sa kanila kasi nagtatrabaho yan, hindi nakapag-uwi. So hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-uwi mga kakumari kasi ngayon magsama muna kami, punta kami ng ultrasound, maghahanap kami doon, then hanggang follow up check up hindi pa yan uuwi siya kasi sinamahan pa rin niya ako. So yan, magpapasalamat po ako sa inyo kasi thank you sa pag-pray nyo sa akin, lalo na po sa mga followers ko, sa nagmamahal po sa akin, sa pagpatuloy po nagmamahal po sa akin. So maraming salamat po sa inyo kasi nandyan kayo palagi, lagi nagpipray po sa akin. So malaking tulong nyo po yan sa akin na sana po mag-ingat po kayo palagi dyan po. Lalo na po sa mga trabaho nyo, mag-ingat po kayo, at saka sa pagdadrive nyo, mamaneho sa sasakyan nyo, so mag-iingat po lalo na kayo, lalo na ngayon kasi may bagyos, kasi yan ang sabi nila, may bagyo daw, so mag-iingat po kayo. So lalo na po kay Sir Paul, maraming salamat sa iyo kasi lalo na po kay Sir Paul, sobrang malaki ng gastos mo sa akin Sir Paul kasi hindi talaga ako magsawa sa pagpasalamat sa iyo Sir Paul kasi lagi kang nandyan kasi sobrang mong mabait talaga Sir Paul, at saka matulungin po sa kapwa ang hirap po. So ipagpalain ka ng Panginoon Sir Paul, so hindi ka pababayaan, at saka bigyan ka pa ng maraming taon po Sir. So maraming salamat sa iyo Sir, kasi kung hindi dahil sa iyo, mamatay na ako talaga. So yun nga, minsan mga kakumari no, yung sumasakit yung likod ko, may naisipan akong masama, pero makapag-isip-isip ako ng masama para matapos na yung yun. Tapos maisipan ko naman na mayroon pa akong anak, ganun. Parang ganun ba, maiisipan mo lang yung mga ganun ba, kasi parang hindi mo na kaya, kung kakayanin mo pa. Pero meron din na magsabi sa'yo na ay may anak pa, ganun. Parang ganun, parang hindi mo alam kung ano nang gagawin mo, ganun. Kaya kapon naiyak na lang ako. Kaya sabi nila, para daw marami nagsasabi sa akin, para daw wala akong sakit kasi laging nakangiti, ganun. So ganun lang talaga ako. Parang hindi lang ako halata nga may sakit. Kaya kahapon talaga, hindi ko na talaga kaya. Ang nangyari, na-dictros ako. So kinuhaan ako, ilang ilang tusok, 3, 2 dito. Ang tagal pa nakita, ang sobrang sakit naman dito. Then dito, buti na lang pinapag-uwi kami ng kanina mga alas 5 ng madaling araw. Hindi na talaga madaling araw. Umaga na talaga kasi alas 5 na. Pinapauwi kami ng doktor. So, wag na po kayong mag-alala po mga kakumari kasi mayroon na po akong gamot. Then, nagiinom na ako ng gamot. Then, yun, hindi na masakit yung likod ko. Medyo okay na. So, hindi pa rin ako kasi bawal mo na sa akin yung magbuhat ng mga yung mga bibigat. So, sa ngayon, kailangan ko muna mag-relax, ganun, iwas sa stress, ganun. So, magpapasalamat na lang ako sa kanya, sa maraming salamat po sa inyo talaga. Kasi, ipagpalain kayo lahat ng Panginoon po, mga kakumari. So, yun lang po mga kumari kasi aalis na po kami. So, papunta na po kami babalik kami sa SPMC kasi doon kami maghanap sa
Ay, parang sa likod yata ng SPMC parang meron dyan, extra. Pero hindi pa namin alam kung ilan pong bayad kasi sabi ng doktor kahapon, so sa labas na lang daw kami magpapa-extra kasi wala doon sa kanila. Ang nandoon sa kanila, extra lang. Kaya yun lang yung naano ko kahapon. So yun lang mga kababayan, so mag-ingat po kayo palagi dyan. So bye bye, thank you so much. I love you. I love you all po. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Bye!